Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, last video, nag-discuss tayo ng about sa division of a line segment. So, ngayon, mag-focus naman tayo sa anong mangyayari kapag marami tayong points, then gumawa tayo ng mga line segment to connect the points. Ang mangyayari, makaka-form tayo ng closed figure. So, ano ba ang hinahanap usually pagka closed figure? Yung area. So, yun yung magiging topic natin ngayon. Yan. So, suppose, halimbawa, or meron tayong mga points. Ayan, sabihin natin this is point 1, this is point 2, point 3, ito yung point 4. Tapos, i-connect natin sila. Mag-form tayo ng mga line segment. Point 1 to point 2 muna. Wait, ayusin ko lang yan. Point 1 to point 2 muna, then point 2 to point 3, point 3 to point 4, then balik tayo kay point 1. So, pinag-connect natin ngayon yung apat na points, naka-form tayo ng closed na shape. Ngayon, gusto nating malaman yung area. Ano yung area na sinasakop niyan? Bounded by the points. By the closed shape na na-form by connecting the points. So, ito yung formula niya. So, medyo complicated siya tignan. So, i-discuss natin. Pipili kayo ngayon ng starting point at siya na din yung magsisilbing endpoint. Halimbawa, ito yung pinili nating starting point, si point 1. Ito yung ating 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. So, kung ito naman yung pipiliin nating starting point, ito yung magiging P1, ito yung magiging P2, ito yung magiging P3, at ito yung magiging P4. So, depende. Kaya tayo yung pipili guys kung sino yung gagawin nating starting point. Basta kapag ka-starting point, lalagyan nyo siya ng subscript na 1. Ngayon, ililista natin yung coordinates ng points na yon. So, dahil dito tayo nag-start, lista natin yung coordinates. x1, y1. Next, kay point 2, x2, y2. Kailangan counterclockwise, yung pagkakasunod-sunod ng point. So, kung ito yung P1, hindi pwedeng ito yung maging P2 kasi pa-clockwise yun. Kailangan yung orange yung kasunod. Tapos, yung pagpili natin ng arrangement ng P1, P2, P3, P4 or kung gaano man karami yung points na yan, kailangan yung arrangement niya or yung pagkakasunod-sunod, ma-form niya yung mismong closed shape. Kasi pwedeng mangyari guys na ito yung ginawa mong P4. Diba? Halimbawa, yan yung ginawa mong P3. Tapos P4. So, paano yung magiging itsura niya? Di ganito na yan. P2, P3, P4. Tapos, di ba, babalik ka kay P1. Hindi mo na na-form yung shape na desired mo talaga, di ba? Kasi yung desired mo kanina, para siyang quadrilateral eh. Ngayon, ilang sides na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na sides na siya. So, hindi na yan yung desired mo. So, dapat, yung pagpili ng arrangement ng points, importante din yon. Counterclockwise, as kailangan ma-form mo yung shape. Pero guys, yung counterclockwise, hindi naman siya ganun ka-importante talaga. Pagka nag-clockwise ang pagpili mo, magne-negative lang yung shape, ay yung sagot. Basta kailangan ma-close mo lang yung ma, ma, yung pagkakasunod-sunod ng arrangement ng point, ma-form mo yung closed figure. Yun yung importante. So, balik tayo sa paglista ng points. So, point 3 na tayo, then point 4. Tapos, ito yung pinaka-importante guys. Dito ka nag-start, dito ka rin magtatapos. Kasi pag dinrawing mo yan, dun ka ulit mag-i-stop eh. So, uulitin mo siya dapat dito sa dulo. Yan. Crucial yung part na yan guys. Kasi marami nakakalimot yan. Hindi nila inuulit yung unang point. So, crucial yan.
Tapos, magdo-drawing tayo ng diagonal, guys, pababa. Isa, ganyan. Iko-connect niyo yung magkasunod. Pero from X to Y, tas pa-diagonal. Pagka ganyan, ibig sabihin, pag multiply niyo yung mga yan, yung magkaka-connect na yan. So, X1, Y2, tas pag-a-addin natin lahat. X2, Y3, ito yun. Tapos, X3, Y4, plus X4, Y1. Yan. Yan na siya. Yung next na gagawin, pataas naman. Yung diagonal, ganyan. So, pag pataas, negative naman ngayon. Puro minus. Tapos, magmumultiply pa rin ulit. So, minus y1, x2, minus y2, x3, minus y3, x4, minus y4, x1. So, ganyan lang siya. So, yung lalabas dyan, yun na yung area. So, kung gaano karami yung pagmumultiply yan, nakadepende sa kung gaano karami yung point na given. So, halimbawa, yung 5 points tayo. So, medyo marami yun, ibig sabihin. Maraming pababa, maraming pataas. Pero basta, ang importante guys, yung pagkakasunod-sunod nga ng points. Kailangan ma-form mo yung closed figure. Tapos, may trick din dito na pagka dumating sa point na merong isang point na may 0, mas maganda ko yun yung piliin yung start. Kasi 2 beses yun mauulit para mas maraming ma-times to 0. Tapos, correction, may 1/2 dito. Ayan. So, yung magiging sagot dito, i-divide nyo pa ng 2. Ayan. So, yun lang muna guys for today's video. So, sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. Sa next video, problem solving. So, yun lang guys. See you on the next video.